pakilala natin siya uli. Siya po ay ang Deputy Secretary General ng Gabriela, ang pinakamatapang na organisasyon ng mga kababaihan sa bansa natin. Mm. Kaya, Cora, siguro, una siguro, pwede bang ipakilala mo yung sarili mo? Ano yung, sabihin nating, yung nakaraan mo na ngayon ay magsisilbing parang ano namin, inspirasyon para maging mas matapang lalo. Yung sa karanasan mo nung araw, yun. Mm. Muli po magandang gabi po dyan sa inyong lahat. Ang masasabi ko lamang po ay yung pong pinagdaanan ko na pagsubok, yung pinaka grabe po ay yung talagang nalagpasan ko, yung pong naging biktima tayo ng gawa-gawang ano po, Iyan, oo. kaso na masakit po talaga yon sa kalooban na inosente ka tapos Mm. sisirain lamang po na ang inyong pangarap, ang inyong buhay para sabihin na masamang tao ka at kinulong. Pero ang nagsilbing lakas ko po din syempre ay yung mga kapwa ko rin mga PDL sa loob na mas mahirap ang kalagayan sa loob pero kinakaya po nila. Mm. So tingin ko di wag po mawala ng pag-asa. Mm. Bali, Cora, kailan at ilang taong ka nakulong sa kung di mo mamasamain? Ano po, mahigit 2 taon po sa Matagal Manila din, ha? City Jail po. Mm-mm. Matagal din, ano? Opo. Nung panahon Mm. ng pandemic po, naabutan ko yun. Mm. Ah, Bali, curious lang ako ha. Yung bang mga political prisoners ay nakahalo din dun sa mga iba pang Criminal, mga, o yung mga criminal oo, cases. ibang Usually, criminal ganun eh, cases di na ba? ganun. Magkakasama rin yan, di ba? so, Apo, Mm. karamihan po sa mga political prisoners natin ngayon ay nakahalo po sila sa ibang mga common criminal na sinasabi po Mm. natin. Mm. Mm. And ang masakit niya kasi sa mga pagka yung mga political detainees na lalaki, usual na yung torture. Kumbaga, talagang Mm. hindi maano yun. Pero I think wag na natin para wag na natin i-repress si Cora tungkol doon. Oo. Ang ano na lang siguro, pwedeng ipakilala mo mabuti sa atin, sa mga kababayan natin, yung tungkol sa Gabriela. Kumbaga, ano yung pinaka ano nito, yung pinaka objective tsaka vision, commission, gano'n kumbaga. Sige. Ang Gabriela po ay isang organisasyon at alyansa po ng mga kababaihan. Mm. Bali, nagse-celebrate po siya ngayon ng ika-40 years niya. Mm. So, nasa Mm. adulthood na siya. Ibig Oo. sabihin, maraming maraming karanasan na siya dito sa Pilipinas. Paano po sama-samang nag-oorganisa at nangangampanya upang labanan po yung pang-aabuso sa kababaihan at syempre yung pong mga panawagan natin ng mga issue na nakakadagdag po sa problema ng mga kababaihan tulad ng kabuhayan, ng um, usapin po sa mga presyo at mga serbisyo. So, panahon pa po ng martial law ay nabuhay ang diwa po ng paglaban ng kababaihan. Kaya po, binuo po yung Gabriela para sa pagkaroon ng proteksyon bilang isang organisasyon at magkaroon ng boses po yung mga kababaihan dito sa Pilipinas. Saka siguro isa pa yung maimulat din sila na yung katulad ng binanggit ko sa konteksto na hindi lang isang mababang pwesto dapat ang magkaroon ng mga kababaihan, kundi sabi natin kaagapay, kapantay ng karapatang tinatamasa ng mga kalalakihan, di ba? Yes po, opo. Kasi alam Opo. natin na nung araw, nung panahon ng mga Maria Clara, talagang yung kultura natin ay iba.
Pero hanggang Mm. ngayon ba yung kultura na yun na kumbaga sa ano ay nag-exist pa ba yung gano'n na paniniwala na ang babae babae lang, pangalawa lang, gano'n? Meron pa rin pong nananatili pa rin po yung ganito pong pagkilala sa mga kababaihan na siya ay um, kumbaga yung diskriminasyon niya at saka mababa ang pagtingin sa kababaihan. Lalo na po di syempre sa mga probinsya ay may ganun pa rin pong Ano, practice. mm. Pero Mm. syempre yung Gabriela ay tuloy-tuloy rin po yung kanyang pagbibigay ng pag-aaral sa kung ano po ang orientasyon natin at pagkilala bilang babae. Kayo po ay nakikinig sa Okay. So, hindi kasi ng mga unang tanya, kung di ako kasi nandun pa ako sa Pilipinas nung itatag yan eh. Kumbaga, talagang nakita ng taong bayan, ng sambayanang Pilipino, yung katapangan, yung katatagan ng Gabriela. Kasi kung di ako Oo. nagkakamali, ilang mga kababaihan ang biktima ng militar, no? Ano ba, yung mga Mm. karelasyon nila na binubugbog, na takot na lumantad, lumaban. Pero sa Mm. pamamagitan ng Gabriela, talagang tumapang sila at na ano yung karapatan nila. So, Mm. gaano kahalaga yung ipaglaban ng karapatan ng kababaihan laban sa mga mapang-ubusong karelasyon, no? Yung mga ano, lima sa militar, sa pulis, o kahit sino, kahit hindi militar at pulis, may mga abusadong kalalakihan na nambubugbog, pisikal. So gaano kahalaga to para pangalagaan yung karapatan ng kababaihan, Cora? Dahil nga po may ganun pong paring kulturang pananaw sa mga kababaihan na mababa ang pagtingin sa kanila. Doon po pumapasok yung kahalagahan ng yung mga kababaihan ay kailangan mamulat at importante po talaga ay magkaroon sila ng isang komunidad o grupo para po talaga sa isa lang po yung ipinapahayag nila bilang bilang babae na dapat ay respetuhin at huwag abusuhin. So napakahalaga po yun. So, ang paraan diyan magkaroon ng mga madalas na yung pag-aaral at saka mga forum, mga seminars para yung ibang mga hindi naaabot nung sabihin natin mga programa ay nakakasama sa seminar. Nagkakaroon ng mga question and answers tapos na ipapakita ng Gabriela kung ano ba ang dapat gawin ng mga kababaihan na sabihin natin biktima ng violence. Siguro may mga ganong pagtuturo Yes po, lalo't ganun pa opo. na buwan ng kababaihan, laging may mga forum. Yes po, opo. Itong pagkatapos po ng March 8 ay magkakaroon po kami ng mga Women Festival para Mm. ituloy-tuloy po yung ganitong klaseng pagmumulat at pagtuturo sa kanila ng kanilang karapatan. Lalong-lalo na po syempre sa mga kababaihan, mga kabataan, no? Sa mga kabataan na kailangan ay makilala nila yung um, kanilang karapatan at pagtanggol po sa sarili. Teka, may isa Ganun pa lang. akong tanong balik tayo doon sa sa mga political prisoners, sa mga babaeng political prisoners. May programa ba ang Gabriela tulad ng pagdalaw sa mga kulungan? May mga ganun ba ang ginagawa ang Gabriela? Yes po, bali binibitbit po ng Gabriela ang kampanyang Free Our Sisters, Free Yun, Ourselves. oo, yun na ano ko Yes yung po. Free Our Sisters. Mm. Opo. Ito po ay para sa pagpapalaya. Opo. At pagkuha ng mga suporta sa mga women political prisoners. Yan po. Ito po yung aming programa. Ito ngayong buwan ng kababaihan ay meron po kaming mga serye ng mga jail visit po para sa Mm. kanila. Bali hindi lang particular sa mga political prisoners kundi pati rin yung ibang mga kababaihang nakakulong. Kasama Yes din po. sila sa Opo. Actually, ito pong darating na Lunes ay nag-offer po tayo ngayon ng dance therapy, mga therapy sessions po. mm.
kasama ang political prisoners at iba pa pong mga kababaihang PDL. Yun. Kasi sa legislature naman, Cora, kasi ngayon tulad ngayon si Representative Arlene Brosas ano sa Kongreso no. So gaano kahalaga na yung representasyon ng mga kababaihan na yung tunay makabayan at palabang kababaihan sa Kongreso kasi kung tutusin dapat hindi lang isa o dalawa, dapat marami talaga yan para kasi ang Kongreso ay dominado ng mga kalalakihan na Kalalakihan, ano oo. mga macho, mga kumbaga parang ano sila, no? So, ika nga dapat maraming boses ang kababaihan. So, may mga plano ba para palakasin yung sa electoral process sa susunod na taon? Ah, yes po. Actually, papel din po ng ating party list, ang Gabriela Party List sa loob ng Kongreso na marehistro yung kanya pong mga ipinaglalaban sa loob at makabig ang mga kababaihang congressman dyan, mga traditional congressman, Mm. upang sumuporta po sa ating mga panawagan. Kasi Kasi, Egay, di ba ang nangyayari kapag usaping yung issue ng kababaihan nadodominahan nga ng mga kalalakihan kaya minsan hindi nakakapasa yung mga batas na dapat sana ipapakinabangan ng mga babae. Di ba? una-una dyan, yung divorce bill, yung divorce law, no? Yan, Ika nga, oo. yung sobra ng, overdue yung batas na yan. Opo. Hindi ipasa ng mga kongresistang mga lalaki, karamihan sa kanila, dahil, kumbaga, kagaya ng tinalakay natin nung Cardis, di ba? Dahil, kumbaga, Oo, oo. ano nila, Natandaan ko nga yun kumbaga, eh. yung kumbaga parang sandata nila yun para hindi sila hiwalay ng asawa nila kahit mambabae sila ng Mm-mm. mambabae walang ano sa atin no kumbaga napaka-unfair. Ano yung Mm-mm. pagtingin mo rito Cora sa divorce bill pwedeng pakipaliwanag ng husto ko paano yung ano yung idudulot na kagandahan nito sa mga kababaihan kung may divorce sa ating bansa. Syempre po, tayo na lamang po kasi yung walang bill na Divorce yun. diborsyo, Oo, no? ano. Mm. Pero ito naman po ay dumaan sa malalim na pag-aaral Mm. kung bakit may batayan para ipursige po yung batas ng diborsyo. Hindi po ito batas para manira ng relasyon ng isang Mm-mm. pamilya. Pero ito po ay mensahe o batas na kailangang ipatupad para sa kababaihan sapagkat sa gender-based violence talaga Mm. hindi po usapin na kailangan um, maisalba ang relasyon pero kahit sinasaktan ka or martir ka Mm-mm. ay ito po ang kailangang nasa isip lagi ng babae na siya lagi yung mag-iisip no na maisalba ko kayo mga anak ko, sige titiisin ko na lang yung Easy na lang. yes po. So kahit hindi na maganda yung environment at nakikita ng mga bata yung ganitong klaseng um, nangyayari sa bawat mag-asawa ay hindi po healthy. So yun po yung basis bakit kailangan ng divorce bill. Mm. Ayun. Well said. So, updates. Noong bang nandoon ka sa balikan uli natin yung sa noong nandoon ka pa sa loob ng kulungan. Pinapaalala mo na naman eh. Hindi kasi gusto ko, naging curious kasi ako dahil Hmm. ang daming babaeng mga nakakulong, di ba? Kumbaga sa Tama, tama. nagtagal na sila ng nagtagal sa loob, hindi nabibigyan ng katarungan hanggang sa Mm. tumanda na nung pala ay hindi naman pala niya kasalanan. Yung mga ganun ba? Injustices. Oo, yun. May ano ba, hinahayaan ba sila doon na magkaroon ng mga pagdiriwang kaya nitong araw ng kababaihan? May mga programa bang ginagawa doon sa loob? Syempre po ano naman po yan tradition na Mm. bawat Marso, opo, ay merong mga aktibidad o pagdiriwang po na pwedeng gawin po kahit sa loob ng kulungan.
Kaya po di syempre yung Gabriela ay gusto niya rin pong idaos yun sa ibang pamamaraan po sa loob ng kulungan. Katulad ng mga therapy, ganyan, mga art for healing. Oo. Kasi syempre yan po yung um, sa loob po dahil nakakulong sila. May effect din po yung syempre yung kanilang Sa mental mental. health. Mental health, oo. Yung ba Tama. mga kakulangan sa loob na ano ba na ipaparating ba natin sa gobyerno? Yung mga kakulangan sa pagkain, sa sanidad, yung mga ganun na Oo, ipaparating naman sa gobyerno. yes po, yan po yung Alam lagi naman natin natin. yung pangangailangan ng mga babae, iba sa pangangailangan ng mga lalaki. Meron tayong sabi nating monthly na na period, yung mga ganun. Yung iba naman, may mga buntis na nasa loob. Yung mga ganun bang katayuan na Yes iyaano po. yun. Kung sa Gabriela po, di bahagi po yan ng ating pagkalampag doon sa tinatawag na Bangkok Rules na binuo po ng United Nations. Ito po ay mga rules na dapat ay sundin ng mga jail facilities kung papaano po ang karapatan ng mga kababayan sa loob na matamasa niya yung kaunay po sa sanitation, yung karapatan niya na hindi magutom, ganyan po, yung hindi siya saktan sa loob. At marami na rin po tayong mga na napagtagumpayan dyan. Katulad po nung mga political prisoners natin na buntis, nila Reyna May Nasino, May na nasino, oo. po na ikampanya natin dyan. At syempre po yung kaunay sa pagkain, dahil napakaliit lang po ng budget talaga ng Oo. Tama. 70 pesos sa isang araw. Diyos Nandun ko. po yung 70 pesos sa isang araw. Yung maka-avail sila ng check-up kasi talagang wala akong doktor sa loob. Um, yung makausap nila ang kanilang pamilya, yun. So kasi Kamag-anak. karapatan nila yan. Oo. Tapos madami kasi mahigpit eh. Pero yung isa ho nating mga political prisoners na pinadlock, syempre sa mga dialogues ho natin yung dinadaan. So na hindi dapat sila ipadlock. Tapos parang meron din kasi silang parang pagka political prisoners ka, CTG ka, yung profiling ang nasa communist. So, mahirap yung ganun na itatag ka kahit sa loob na communist terrorist group. So, parang ina-isolate. So, ganun yung ano natin na wag, wag gawin sa mga political prisoners yung mga ganung restrictions at paghihigpit. Ayun. Ano pa, Ayun, Kaptis? kaya naman tinatanong ko si Cora dahil mas mas naranasan niya yun, mas naramdaman niya yun, kaya mas mai-express niya at masasabi sa labas yung naging karanasan niya. Kasi siyempre tayo narinig lang natin sa kwento-kwento. Pero kung ikaw ang mismong nasa loob, iba Personal. siya eh. Importante yung first-hand Oo, information na siya yung kung sino yung kaya nga nakaranas mismo. mas Kasi, mapapatunayan mo yung yung kawalang katarungan at saka yung kasalatan doon sa mga mm, necessities na kailangan ng mga babae. hindi lang yun. Yung, kasi sa atin na naging part na ng culture, yung trump up charges, di ba? Yung mga gawa-gawang Oo. kaso. Kumbaga, talagang, sila ngayon, yung mahusay silang gumawa ng istorya. Kumbaga, Mm-mm. ididiin ka nila, tapos, kumbaga, bahala kang, kumbaga, sila yung nag-aakusa, dapat sila yung magbibigay ng ebidensya sa'yo. Pero, ikaw yung dapat magbigay ng baliktad na yung sa jurisprudence ay sa hustisya kumbaga hindi ka na yung sila dapat ang magpapatunay na ganun ka pero ang nangyayari ikaw ang magpapatunay na hindi ka ganun. So talagang Katulad na lang yung dalawang yung dalawang kabataang aktivista na babae, si Jed at saka yung si Jonila. nagrekanto. Oo, dinukot na. Ko. Mm. Tapos sila pa ngayon ang nakasuhan. Ayun Para nga. bang nakakaano na.
Itong Mm. ating bansa talaga kakaiba talaga yung sinasabi nilang hustisya. Mm. Pati yung Yung mga yung artist at saka yung artist activist na pauwi na sana para sa 100th birthday ng lola niya. yun nga, Na-deport pa. puro babae yung biktima yung December tsaka nung kamakailan 2 days ago, no? So Mm-mm. wala namang formal charges pero kumbaga pinadeport. Ano yung Mm. ground nila o yung basis nila para ipa-deport mo isang tao na wala ka namang basis, wala kang ano, di ba? Yung ano lang, Ah, yung ano lang na ano ka, yung, kasi na political asylum yung tatay niya, gano'n. So parang Mm. nagko-conclude sila na dahil gano'n ang tatay niya, gano'n din siya. So napaka-unfair, no? Ganun na lang ang takot nila, napakamapanganib daw. Sus ko, para ba namang ano bang Mm. magagawa, no? Hindi, kasi ganyan talaga yung mga lipunan na takot sa sarili nilang multo. Alam nila Oo. yung kabulukan ng sistema nila. Kaya pagka ikaw yung tayo yung nagsisiwalat ng katotohanan, doon sila takot na takot eh. Wala silang Mm. takot sa ano eh, sa mga kapwa nila traditional politician eh. Takot sila sa mga progressive na katulad natin. Oo. Kumbaga yan ang number one enemy nila eh. Tayo eh, yung mga progressive, yung mga militante. Kasi alam nila na talagang katotohanan yung sinasabi natin. At hindi lang basta katotohanan, may basis, may Oo. batayan. Kaya nga 'di ba katulad ng sinabi natin noon, na pag nagsalita ka ng katotohanan at ikaw mismo yung nakakaalam sa katotohanan, kung ano yung sasabihin ng iba, hindi katotohanan yun, chismis yun, 'di ba? Mm. So parang ganyan yan eh. Kumbaga, alam nila na ano tayo, pero tuloy lang, no? Ika nga, Cora, tama ba yun? Tuloy lang ang laban. yes Cora, po. maikukumpara mo ba yung sitwasyon ng lipunan nung wala pang Gabriela sa may Gabriela na ngayon na lumalaban? Anong pagkakaiba noon at ngayon? Mm. Um, Syempre May po, bata dito, ka pa, no? Pero inabot mo pa naman kahit paano yung early ano man lang yung kahit wala pong Gabriela, ay meron pong mga natatanging kababaihan na Mm. nagsilbi sa paglaban po, no? Marami po, Mm. mga Marami, oh. kanina, no, na Mm. panahon ng Kastila, yung binuo po Oo. yung KKK, Mm. mga Mm. revolusyonaryong kababaihan. Parang kumbaga, nung panahon ng Hapon, may Mm. Oo. panahap na naging striking din po yung papel ng mga kababaihan. Kumbaga sa bawat kasaysayan at panahon po ay hindi po naiiwan yung sa history natin yung Kababaihan. Kabayanihan ng yung kababaihan. Oo. kabayanihan at diwang panlaban ng mga kababaihan. Kung kaya naman Mm. po, syempre, sa bagong panahon ngayon, ang Gabriela, di kumbaga kinuha niya rin yung ganong inspirasyon Mm. sa mga po natin, mga kababaihan, bayani, na Mm. kahit panahon na ng Kastila hanggang ngayon ay nananatili Mm. pa rin ang feudal patriarchal na kultura at Mm. lumalala ang krisis ng ating bansa, may repressions, pero di napatunayan na po na walang makakapagpatigil po kung sama-sama po yung kikilos sa mga Mm. kababaihan Mm. po. So, yan po yung tinutuloy ng Gabriela. Mm. At Tama sana kasi. nga alam ng mga kabataan ngayon kung saan galing yung pangalang Gabriela. Ano? Yes Dahil pag Gabriela po. hindi sila. alam ng mga bata yung kasaysayan ni Gabriela Eh, Silang, yun So, nga. actually, yan po talaga yung aming pinupush, yung history, no? Yung her history, story. oo. Oo, Mm. na huwag kalimutan po yung mga highlights ng mga women noon at ngayon. Ang Gabriela kasi, Mm. di syempre, nakuha siya sa sa kay Gabriela Silang bilang Mm. icon at image ng isang matapang na babae. Pero yung per letter po na Gabriela ay meron pong ibig sabihin yun, yung Yun, Mm. pakisabi mo nga para alam din ng iba. Sige po. Yung Gabriela po ay General Assembly, Binding Women for Reform, Integrity, Equality,
liberty and action. Yun po ang Ganda, ibig sabihin ng Mm. Gabriela. Kaya nga eh. So, double So, meaning siya, no? Pag sinabing Mm. Gabriela, ay, Gabriela silang, yan. mm, Pero Mm. yun po yung ibig din sabihin ng Gabriela. mm. Pero Yun. sana wag na rin natin kalimutan yung asawa niya, si Diego. So, Oo, Ay, syempre. syempre po. Malaking factor yung nagawa din ni Diego kung bakit itong uh, si Gabriela Ah, natutong bumangon at lumaban din. Opo. Yun din naman po yung Ginawa ng kanyang asawa. mm, ito naman po ang kaibahan ng ating organisasyon kasi hindi po tayo man-hater. mm, Oo. Kumbaga, totoo. di Mapagmahal syempre. tayo. Yes, oo. At kumbaga, in-encourage natin yung kumbaga yung pagkakaroon ng pantay na pagtingin at respeto po ng mga lalaki sa atin. Kaya, Mm. kumbaga, oo. Yeah. Naalala ko nga, Itong, Ditch, di ba, nung panahon oo. natin, di ba, nung pre-martial law, nung ano yung Gabriela, tapos post-Marcos, Marcos Oo. era, tapos post-Marcos. So, kumbaga, ang tanyag na tanyag nun si Luwalhati, talagang Oo. yung mga writings niya nun, talagang parang isa sa Lahat mga halos ng Biblia. libro niya meron ako eh. Oo, yung tulad yung dekada 70, tapos Mm. yung bata-bata Bata-bata. paano ka ginawa, no? So talagang pagka binasa mo yun, hindi mo ibig sabihin Talaga pag binasa mo isang tunay upuan, yung mga oo. wordings doon, yung karanasan na nasa loob. Maganda Mm. talaga. Lalo na pelikula, no? Ganda. Tsaka yung isang Teka, may ano lang ako sa iyo, kaya ano. Kasi nung isang linggo may nagtanong sa akin, bakit daw ang mga kababaihan may samahan? Ba't daw ang mga lalaki wala? Siguro panahon na para gawin naman yung Diego. You know? Magkaroon din. So, nag-organize din po tayo ng mga asawa na mm, lalaki Oo. para buwan mm, ng Ano yung tuig. tawag? Diego. Oo, totoo po yun sa isang Totoo. Mhm. community po natin. mm. Um, Ginawa po natin yung gano'n yung Diego. Ayun. Meron nga. Dito si Gin ang piano kong founder. Wag mo baka sabihin ni Jin yung yung acronym, wag na lang. Ayos na yung Di, Diego. May pe- kahulugan ba yung Diego din o wala? Wala naman, parang yung Wala mga naman. lalaki lang din yung nag-isip. Kasi nga, Gabriela Silang. So, naisip nila, dapat may Diego. Oo. Ayun nga, So, naisip ko kaya, nga ngayon eh. Kasi tinatanong ako eh. Ba't ka di kayo magtayo ng sarili ninyo at pinapakialaman nyo yung amin? Sabi ko, and ayun na ano doon kumbaga pero kasi yung ibang kalalakihan sabi nila pagka naki yung nag ano karon ng tag dito ng karapatan ng kababayan parang sasabihin siya malamya ka yung oo. ano ka so, hindi po ganoon yung pagiging feminist namin yung mga ano namin yung pagtataguyod namin ng karapatan ng kababaihan na bilang pantay no hindi mo titignan ng kababaihan na babae na kumbaga bilang tao no kumbaga tao rin yan tao na katulad natin lahat tayo tao at hindi lang tayo, hindi lang babae at lalaki, pati yung mga nasa sa ibang gender, Mm. di ba? Yung sa Oo. member ng yes, LGBTQ. So, yes yun po. Eh, yung ano. Mm, itong Sabado na tong darating dito sa Bologna, magkakaroon kami ng Women's Month Forum. Ang title niya, Mm, Empowering Women and Men. Dapat mm, mm, kasama yung mga lalaki sa mga seminar dahil ang nangyayari pag pinag-seminar mo yung mga babae, kayo-kayo lang ang nagkakaalaman, dapat alam din ng mga lalaki kung ano yung mm, pinaglalaban natin, kung ano yung mga karapatan natin para kumbaga sa uunawain nila bakit ba tayo nag-aaklas, bakit ba tayo bumabangon. Hindi dahil sa yes. inaapi nila tayo o ano pang, kundi kulang sila sa kaalaman kung paano tayo susuportahan, kung paano tayo uunawain sa ginagawa nating pakikipaglaban, pakikibaka, di ba? Kaya dapat, pag magse-seminar, may kasamang lalaki. Tama Kaya po, nga, tama. Mm. kaya pagka uwi ka ng gabi, sabi mo kay Jim, pag uwi siya ng gabi, tinanong mo, saan ka galing? So Oh. sabi mo sa kanya, gawin niya kagad, ito, gusto mo? Tapos pag ano, Yan. yan, galing sa McDonald's yan, bagong luto, Pero bit-bit. may May bit-bit. bit-bit. Oo, yun.
Yung Hindi, iba gano'n. talaga kapag ang ano kapag ang babae sinusuportahan ng isang lalaki, sabihin morally, emotionally, spiritually, mas lalong nagiging ano yung babae, kumbaga sa ano successful at saka Mm. may confidence siya sa pagharap. Pero kapag ang babae inaapi, nakita niyo ang nangyayari para siyang ano, yung tawag dito, babang-baba ang kanyang moral. Moral, no, totoo. Mm. Nakakaawa kapag gano'n Mm. Tulad Updates, ka ano yung kaninang sa ano natin sa GC, yung tanong doon na ano, pakibasa mo nga. Maganda yun na ah hindi ko lang na ano eh. Hindi kasi yung parang naitanong ko na kanina yung ano yung katayuan ng mga political prisoners, yung ba paano mo Hindi sila yung mailalarawan? pagiging patriarchal yung sa huling ano. Ito, Mm. ayun, teka. Yung punto ba na ano, yung repressive nga ba yung kultura natin at mga batas ng isang bansa kaya lumalala yung macho militaristang kultura na isang anyo ng patriarkang nagsasadlak sa kababaihan sa kontra kababaihang kultura. Kumbaga sa ano yung diwa nating palabanin na ikukulong ba? Kaya hindi na May natin kakahon. hinahangad na Mm. lumaya. Oo, ganun. Mm. Yung si Katoni sumagot Mm. ang sabi niya ay ang paglaya daw ng kababaihan ay paglaya rin ng sambayan ng Pilipino. Kaya kailangang yakapin ng unos ng pakikibaka para lumaya ang kababaihan at ang mamamayang Pilipino. So may ano yan yung bang kailangan ay may magko-correspond, ganun ba? Mm. May mga Mm. tanong ba dito sa ating ano? Tingnan ko Oh, sa comment section. sa comment. Sabi ni Lloyda, Gabriel daw yung tawag sa mga lalaki. Pero mas maganda yung Diego. Mas ano, Diego. Oo. Di ba? Sa ano, ito anong sinabi ni Lloyda, malaki daw ang naitutulong ng Gabriela lalo na sa mga remote areas. Mm. May mga kababaihan na ayaw lumantad kahit nakakaranas na ng vowsy. Pero sa tulong ng Gabriela, nalalaman nila ang karapatan nila bilang mga kababaihan. Di ba tama nga, pag yung mga nasa malalayong probinsya, dahil doon mas malala yung ano doon yung kulturang ano yung sinasabi natin dito na macho militaristang kultura Mm. sa Mm. probinsya. Nadadalaw ba ng Gabriela yung mga lugar na malalayo para maimulat yung mga kababaihan? Tayo naman po kasi ay nationwide. So, meron po Mm. tayong mga regional chapters sa mga probinsya, Luzon, Visayas, at Mindanao. Mainam. Kasi sa mga baryo, nandiyan lang yung mga health center, 'di ba? Yung mga natatanda ko nanay ko nung araw ganun nasa barangay sa health center. Hanggang sa Mm. bibigyan lang ng gamot, bibigyan lang ng birth control pills, yung mga ganun ba? Pero yung pagtalakay doon sa mga problemang domestic, o ibig sabihin domestic problems na yung pagbubugbugan, hindi yun Mm. inilalantad Mm. Tinatago ng mga kababaihan yun Dahil Mm. Mm. nahihiya sila, natatakot Yes. sila, yun. Pero Talagang, sige sige Cora, go ahead. talagang dumadaan po sa ganang proseso. Opo. Mm. Yung mga kababaihan na hindi pa handa o takot na magkwento Mm. dahil po sa ganong cycle of violence, parang nagkakaroon na sila ng ng mental po no, parang condition na Mm. ang pambubugbog ay okay lang. So talaga pong ang Gabriela, may ganun din pong counseling Mm. phase para i-overcome po ng mga biktima ang ganung klaseng po, kondisyon. Mm. So tinuturo Saka po. mm. Saka tingin ko malakas na impluwensya ng Gabriela. Unang-una kahapon lang o kanina o kahapon na mapanood ko sa balita kung nakita niya rin yung isang brigadier general na manunumpa dapat sa Oo. harap ng Mm. Mm. Commission on Appointments na humarap din yung asawa niya at inano siya na hindi dapat ma-promote yan. Kumbaga yung Oo, si tama yun. General Dahil hiyang-hiya di ba? Oh, pinapayaan yung so, pamilya niya bukod sa oh, marami pa yatang kapit, parang gano'n, nambubugbog. ano. Oh. So, doon mo makikita yung courage, yung tapang nung misis niya na
talagang alam niya yung consequence ng mangyayari sa kanya kasi Mm-mm. unang-una general yung asawa niya, malakas ang impluwensya no, maraming tauhan. So hindi Yes. siya natakot. Kaya Ano Oo. yung pumapasok din po yung mm, support system. Napakahalaga po nung correct, meron correct. pong lalapitan, masasandigan ang bawat babae kung meron Mm. siyang masasandigan ding mga grupo ng mga babae. Mm. At kung di ako nagkakamali, marami nang tinulungan ng Gabriela na mga high profile na ano, di ba? Yung mga biktima ng Hindi mo akalain na biktima mm, pala, no? tsaka maraming sa atin kasi pagka di ba biktima ng ano, yung domestic violence, ang una nilang naisip kaagad Gabriela yung pwede nilang takbuhan na Mm-mm. mag-aano sa kanila na talagang kahit sino pa yung kalaban nila, na yung ibig sabihin kahit sino pa yung kakaharapin, talagang hindi aatrasan. Kasi di ba marami na kayong sinuporta na ang asawa, militar, pulis, ganun. Talagang Mm-mm. pinakita na Mm. walang takot, di ba? At Oo. Kumbaga importante yung Kumbaga, batas yun. na isinusulong talagang susuporta sa kababaihan. Mm, sa apat Papakinabangan talaga. sa 4 na dekada niya na pong existence, kumbaga naging household name na rin siya yung mm, Mm-mm. pangalan ng Gabriela kapag once na parang inabuso ka o di-discriminate ka, parang mm. isusumbong kita sa Gabriela, ganyan. Kaya yung Pangalan niya. yung Kitulpo ngayon lang yan eh. Hindi niya yung isusumbong kita sa Kitulpo ngayon. Pero nung una isusumbong taga kita sa Gabriela sa mga Oo. kababayan. Kaya yung Kitulpo ngayon lang yan eh. Oo, oo. Kaya nga eh. Kaya lang ako, Cora, nalulungkot ako dun sa mga ibang kababaihan na, di ba, kahapon may sandalian na akong counseling kahapon dun sa isang um, kababayan natin na nakakaranas ng pananakit ng asawa at saka yung pagpigil ba dun sa kanyang kalayaan na yung maging sa pakikihalubilo, yung ganun ba? Ngayon, nung sabihan ko siya na ayos ka lang ba? Ang sagot niya, ayos na po ako ng ganito para po sa anak namin. Ganun. Hindi na Mm. siya, kumbaga sa inuunti-unti ko siya na karapatan mo na isumbong yung ginagawa sa iyo nung asawa mo. Pero sabi niya, wag na po kasi kawawa naman yung anak namin kapag ano. Dahil alam na, di ba Kap Egay dito sa Italy, ang Mm. bagsik ng batas sa sa Oh, violence violence against against women. women. Oh. Oo. Mm. Once na makasuhan ka, talsik ka sa bahay. Tsaka magaling kumuha ng ebidensya yung mga kapulisan dito at yung mga karbinyeri. Kaya Talagang nga eh. madidiin ka. Mm. Mm. Mhm. Yun, nakakalungkot lang na nandun pa rin talaga yung takot at hiya sa kanila na ayaw magsumbong, ayaw, ah, Ayun, may sabihin natin, naalala akong ayaw ano i-share. pala, question kung pwede mo sagutin, Cora. Sa buong mundo ngayon, ano pong mga bansa yung may mga patriarchal ano pa, yung Sinauna pa rin yung no, yung ang Japan ba tulad ng Japan o ibang ano matindi pa rin ang patriarchal diyan, yung kumbaga yung pagiging machista ng mga kalalakihan, kumbaga. Ano may datos ba tayo diyan sa ganyan? Um, Siguro po kung kapag ka po nakakadalo as Mm. participant ang Gabriela sa mga international conferences Mm. at namimit po natin yung mga ibang bansa, lagana pa rin naman po yung mga datos ng act of violence and abuses sa mga kababaihan. Maski naman kahit sa mga first world countries, kahit pa may matibay na may batas pa, pero syempre yung culture talaga, di nandun pa rin siya eh. So, kailangan pa rin talaga ng tuloy-tuloy po na Education. pag-organize at Sa Middle education. East, di ba? Mm. Di ba sa Middle East ganon, patriarchal? Yes, lalo na po sa Middle East kasi meron Mm. pa Mm. silang other, sa, yung paniniwala sa religion, ganyan. Kasi Mm. isang institusyon, isang bahagi rin po yan eh, yung mga sa kultura nila, yung paniniwala nila sa relihiyon, ganyan. Mm. Mm. Pero Mm. syempre din,
yung yung status din ng economic status ng bansa ay isa rin po yan sa factor ano bakit bansot din bakit din bansot yung kaisipan ng mga kababaihan. Okay. So, ang bilis ng oras, Kapdits, alas 10 na kaagad. Ay, alas 10 na nga, oo. Kita ko nga. Talagang Di basta bitil. usaping babae, ano yan Mm. malawak yan. At saka Mm. talagang kailangang paglalaanan ng mahabang panahon ng pag-uusap, ng pagsusuri, saka pagbabantay na rin. Dahil hindi natin Mm. alam na may mga nakakalusot pa rin mga pag pang-aapi, pananakit. Eh, nga. Yan, tuloy-tuloy. Okay. So, Cora, baka pwedeng magbigay ka ng mensahe sa mga kababayan natin, no? Lalo sa mga kababaihan para ano yung mga dapat at mga dapat nilang tandaan at gawin, kumbaga. Syempre po, sa mga kababaihang migrante, pinapahayag ko po ang aking paghanga at suporta sa inyong tapang at determinasyon. Kahit kayo po ay nasa malayong lugar at hindi nyo kapiling ang inyong mga anak at pamilya, ay wala po kayong ibang iniisip kundi guminhawa pare-pareho ang inyong kalagayan sa bawat hamon po at pagsubok na araw-araw po ninyong dinadanas, ay huwag niyo pong kalimutan na hindi kayo nag-iisa. Meron pong mga grupo at samahan na pwede niyong lapitan. At lalo't higit sa lahat, yung pangarap po nating guminhawa ay mas maganda po na magkaroon tayo ng organisasyon para sama-sama rin po nating isinusulong yung gusto nating pangarap na tinatamasa. Okay. Para po Maraming dyan. salamat, Cora. Very well said. Talagang nakakapagpapasalamat na rin ako doon sa mga kalalakihan talaga na naririyan lagi sa side by side Actually, pa, kumbaga sa ano. Mm. yes. Mas masarap kumilos kapag alam mong yung kasangga mo talagang kasangga mo. Hindi ka Mm. bangga. Ayun nga. Kumbaga, hindi magiging hadlang yung mga lalaki. Mas, Ayun nga. Kaya believe kami dun sa ano kahit si Jin, tanong mo siya, pag sinabi dong asawa, hindi ko susundo, pag ako sinundo niyan sa inuman, no? Hindi Oo. niya ako susunduin dahil alam niya may kusa ako. Ikaw sa umuwi. May kusa Baka akong kaya mong ihiwalay. Ihiwalay ang puti sa dekolor. Yun. Oo. Okay. Thank you. Salamat Okay, sa salamat, paggising Cora. umaga, Cora. Talagang alas 5 na ng umaga sa atin. So, Opo. pasensya na at naabala ka namin. Talagang marami kami natutunan at marami kaming nalaman tungkol lalo na sa grupong Gabriela. Maraming salamat ulit, Cora. Maraming Salamat salamat, po Cora. din. Magandang Salamat. umaga uli. Thank you po din po Okay. sa inyo. Salamat po. Okay.